Yung mga followers, mga kababayan ni Inday, nagkasayad na yata mga kababayan. Pagitan niya Mr. Maravillas. Dahil siguro sa sobrang obsession nila sa posisyon na wala sa panahon. Kasi yung election po, mga kababayan, napakatagal pa na sobra ng mga pagnanasa. Obses, mga kababayan. Para nang may mga sayad. Ipakita ko sa inyo itong isa sa mga rabid supporter ni ni Inday at ni Maudigs. Sabi niya diyan, yung sobrang tanga ka, kaya naniniwala ka na gusto agawin ni Sara Duterte ang pagka-presidente, halos luhuran nyo yung tao para tumakbo at makipag-alyansa sa inyo. Kung ano-ano yung mga pinopost po mga kababayan ng mga rabid supporter ni Inday. Inaano ba kayo? Bakit ganyan kayo mag-isip? Inaaway ba kayo ni Martin? Or ni President Bongbong Marcos? Sige ang tahi-tahi ninyo ng mga istorya, ng mga kwento. Kung ano-ano yung mga pumapasok sa inyong mga isipan, na bunga man lang ng inyong mga imagination. Ang tatabaan niya Mr. Maravillas ng mga imagination nito mga tao ito. Talaga po, ang tataba, walang tigil po sila sa pagpo-post. Sige po ang pang-away. Parang yung hinahangaan nilang bansa, yung China, aggressor, bully. Sige po ang pang-bully. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga pinagsasabi nitong mga supporters ni Inday, isa lang po ito. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. Ito pa yung isa. Isa ding praning. Sabi niya mga kababayan sa issue ng franchise ng SMNI, walang kapangyarihan ang Kongreso na magsuspinde ng prangkisa, sabi niya noong December 11, 2023. Pero noong October 11, 2021, sabi niya, you cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. Kita ninyo mga kababayan, ang mga supporters ni Inday at ni Maudigs, salo-salungat yung mga sinasabi nila. Ang dali magka-amnesia. Tanong maniwala sa inyo yung mga mamamayang Filipino. Double standard po kayo. Selective justice in double standard. Iba yung standard ninyo, yung para sa inyo. Pag pabor sa inyo, kahit mali, tama. Pag hindi pabor sa inyo, kahit tama, mali. You see? Ay, baliktad yata.
Pag pabor sa inyo, kahit mali, tama. Pag hindi pabor, kahit tama, mali. Ganon ang mga pag-iisip ninyo. Sigurado niya, Mr. Maravillas, pag tumakbo itong si Harimau, tatakbo yata muli sa pagkasenador. 8 diretso ito. 8 diretso sa inidoro. Kasi ang pag-iisip nila mga kababayan, sa bagay, hybrid sila po. Mga dilawan. Kaya tingnan ninyo, nakikiusap daw si Maudig sa mga retired generals. Ayon, may nagsumbong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero may isang retired general na daldal ng daldal sa nagpa-interview sa SMNI, nanggagatong ng inciting to sedition. Umayos kayo. Pag pinatawag kayo niyan ng Congress for inciting to sedition, sasabihin na naman ninyo, suppression ng inyong karapatan sa pamamahayag. Tulad ni Badoy at ni Celis. Pero balikan natin mga kababayan itong sinabi ng isang rabid supporter ni Inday at ni Maudigs. Sabi niya, yung sobrang tanga ka, kaya naniniwala ka na gustong agawin ni Sara Duterte ang pagka-presidente, halos luhuran niyo yung tao para tumakbo at makipag-alyansa sa inyo. Hindi mga tao ito. Tingin nila, sila lang yung mga matatalino. Ang dali nilang magsabi ng tanga. What? May kasabihan dyan mga kababayan yung may talata dyan yung Bible. Professing to be wise, they became fools. Maraming tao na nagpo-profess, mga kababayan, na matatalino. Pero sa totoo, sila ay mga mangmang. You see? Ganon mga kababayan ang karamihan sa tao. Masyadong naniniwala sa kanilang talino. Kaya sabi ng Bible, professing anya to be wise, but they became fools. Sila anya sa totoo lang mga mangmang. Imagine, sabihin niya na halos daw luhuran si Sara para lang makipag-alyansa mga kababayan sa kanila or makipag-alyansa sa ating Pangulo. Ang ibig sabihin, halos magmakaawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos para lang makipag-alyansa si Sara. May ganun talaga. Ano yan si Inday? Diyos para lumuhod yung ating Pangulong Bongbong Marcos? May ganun talaga nga pananaw kayo? Masyado naman sigurong sumubra yung bilib ninyo sa inyong mga sarili. Siguro naman po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakipag-usap for a possible alliance. Pero yung lumuhod para lang makipag-alyansa, sumubra yata yung description ninyo. Hindi naman siguro luluhod yung ating Pangulo para lang makipag-alyansa sa inyo. Yan ang gustong palabasin dito. Yung sobrang tanga ka kaya naniniwala ka na gusto agawin ni Sara Duterte ang pagka-presidente, halos luhuran niyo yung tao para tumakbo at makipag-alyansa sa inyo. Ganon katindi, mga kababayan, ang kanilang paniwala. Yung mga Duterte po, lalo si Maudigs, nanalo dahil sa mga Marcos loyalists. At si Inday, naniwala kayo na yung 32 million votes niya, mga DDS yun. Wala mang ganun pong bilang na mga DDS. Makikita ninyo yon mga kababayan, sa boto ni Maudigs at saka ni President Bongbong Marcos nang tumakbo sa pagka-Vice President. Di ba 14 million? Yung boto mga kababayan, 14 million plus, nang tumakbong Vice President si BBM noong 2016 at 16 million si Maudigs. So yung excess po na 2 million kasi minadjik po ng mga dilawa. Di ba? Nanalong Vice President po si Santa Mama. So more than 14 million po yung bumoto doon kay Maudigs po, mga Marcos loyalist kasi kinampanya po ni Super Ate. Wala man po siyang ibang leader. So yung DDS po, close to 2 million. Di ba po ganon ang kwintada noon? Ngayon, nung last presidential election, 32 million yung boto ni Inday.
31 million yung boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, lumobo na rin yung mga supporters ng Marcos. Yung 31 million doon, yun po ang mga Marcos loyalist. Yung excess doon na boto ni Inday, yun ang DDS. Ngayon, kung talagang yan ang paniwala ninyo, o di subukan na ninyong umiwalay. Tingnan natin kung mananalo si Inday. Kaya nga po si Inday hindi tumakbo sa pagkapangulo kasi tingin niya po matatalo siya. Di ba? Kasi kung naniniwala siya, mga kababayan na mananalo siya, presidente yung kanyang tatay, di ba? Di tumakbo na sana siya sa pagkapangulo. Hindi siya nakipag-alyado kay kay BBM po. Yun ang katotohanan niyan. Binabaliktad ninyo eh. Wala man pong DDS dati sa buong Pilipinas. Ang mayroon po, Marcos loyalist, yun ang sinakyan po ni Maudigs noong 2016. At yun din ang sinakyan ngayon, mga kababayan, ni Inday para manalo ng 32 million votes. Tapos sasabihin ninyo, lumuhod si BBM halos lumuhod kay Inday para lang makipag-alyado. Nananaginip kayo ng gising. Niloloko ninyo yung inyong mga sarili. Sabi niya dito, she would have won the presidency on her own kahit si Long Mejia daw ang ipartner sa kanya. Bakit hindi niya ginawa? Ano ba? Maniwala sa inyo mga imagination. The fact na yung Ran Sararan, hindi niya itinuloy, malinaw sa kanilang isipan at sa inyo mismo, the mga supporters, na si Inday po hindi mananalo. Kung kung lumaban siya sa pagkapangulo at yung Pangulong Bongbong Marcos tumakbo sa pagkapangulo, siguradong BBM pa rin po yung panalo. Tama po mga Marcos loyalist? Tapos sabi niya dito, tapos feeling nyo, i-overthrow ang presidente ng mga Duterte? Hindi dapat si Sara na lang tumakbo? Wala pag drama? Di pa nagkandalitsi-litsi? Kayo man lang po yung nagkandalitsi-litsi dahil sa kagagawa ni Inday. Yung Marcos administration po maayos. Yung DepEd man lang po ang nagkandalitsi-litsi. Kulilat. Di ba? Nagkandalitsi-litsi po yung politika ni Inday kasi sa kagagawan niya mismo at sa kanyang tatay. Ang focus niya doon sa confidential funds, hindi man sa serbisyo. At yung nangaaway po, yung umatake ng umatake, kayo po, o di ba, sino yung nanira po ang umatake sa Kongreso? Kung hindi po si Maudigs, si Martin ba yung umatake? Hindi man po kumikibo si Martin. Binabaliktad ninyo, yung style ninyo, para yung China. Binabaliktad lagi yung Pilipinas. Sila yung nangbubuli, sila yung aggressor, tapos sila yung pabiktim. Pari-parehas yung mindset ninyo. Sino yung nag-attempt sa Congress na ikodita si Martin Romualdez? O di ba si GMA? O si GMA, ano na yung nangyari nang ma-demote? Di ba sumaklulo si Inday? Nag-resign sa partido? Tinawag pa si Martin na tambalos-los. Ngayon, sino yung nang-aaway? Sino yung nag-attempt? Tapos sasabihin ninyo, walang gustong mag-agaw. Malinaw yun sa isipan ng administrasyon na pag natanggal si Martin, may mag-a-attempt po. Lalo si Hilo Garci po, mga kababayan, may masamang reputasyon ng pang-agaw. Di ba? At barkada ni Inday. Malinaw po yon sa isipan ng mga mamamayang Filipino. Huwag kami. Tapos sa kapraningan ninyo, inaaway-away ninyo ang mga Duterte kahit walang kasalanan, ginawa nyo ng istorya, nagpapaniwala kayo sa kahit kanino. Kita ninyo, baliktad yung istorya. Yung mga Duterte daw yung inaaway-away. Sino ba nang-away sa mga Duterte? Napakilinaw sa chronology of events kung sino yung nang-aaway. Kampanya pa lang, inaaway na ni Digong yung si BBM. Tinawag na gumaganon.
at weak leader, hindi man sumuporta, kung ano-anong pag-insulto. O, sumagot pa yung ating Pangulo? Hindi po. O, sa Kongreso, sino yung nang-away? Tinawag na pinakang bulok yung Kongreso kung hindi po si Mau Diggs. Kaya nga po, tingnan ninyo, na sadlak sa problema, nadamay pati SMNI. Kayo yung may gawa ng mga problema ninyong kinakaharap. Tapos binabaliktad ninyo. Sabi niya dyan, nakakapraning talaga pag di sure sa sarili. Kung ano-anong chismis ng kudita, pinakakalat niyo. Tapos ngayon, kung ano-anong ICC pinangtatakot ninyo. Scriptwriter yan. As if you would even be here without Sara Duterte. Yung chismis ng kudita po, nagsimula niyan si Mau Diggs. Siya yung nanawagan ng civil disobedience, sa nananawagan sa mga sundalo at pulis na mangialam. Kaya nga nag-warning yung ating armed forces. Sabihin ninyo, chismis. Kung chismis siya, di ang nag-chismis po niyan ng kudita, si Mau Diggs, yung kampo po ninyo. At yung issue po sa ICC, nagsimula niyan yung mga makabayan, congressmen, yung makabayan, dati ng kalaban po ni Mau Diggs. At sinasabi ninyo ang ginagawang pantakot. O bakit? Natatakot ba kayo? Di ba matapang kayo? So anong pinoproblema ninyo sa ICC? Di ba sinabi ng inyong patron na si Mau Diggs na hindi siya natatakot dito sa ICC? Ngayon, ang tanong, bakit natataranta kayo ngayon? You see? Tapos sa Panguli, sabihin ba naman na as if you would even be here without Sara Duterte? So ang ibig sabihin mga kababayan na without Sara, hindi mananalo yung Marcos. Wala pang Duterte, may Marcos na po. Wala pang DDS, may mga Marcos loyalist na po. Nauna sila. Kaysa sa inyo, ngayon lang po kayo. Huwag kami. Yung mga Duterte ang nakisakay sa Marcos. Yun po ang katotohanan. Never po na ang Marcos makisakay sa Duterte. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan. Alam nila kasi na mahirapan sila sa 2028. Matagal pa po ang 2028. Sabi nga ng ating Pangulo, kung gusto mong tumagal sa politika, ang best politics po is performance. Magpakita muna kayo ng performance sa trabaho. Hindi yung daldal dito, daldal doon. Lahat lang propaganda, paninira. Pagkatapos, babaliktarin ninyo na kayo yung sinisiraan. Ang sinisiraan po, kumbaga, nasisira po kayo, yung mga Duterte, ang sumisira sa kanila, yung kanilang mga bibig, yung kanilang mga actions. Self-destruction po yung ginagawa nila. Wala pong naninira sa kanila. Kami rito, kumbaga, nagkikwento lang ng kanilang mga ginagawang paninira sa kanilang sarili. Kinikwento namin yung kanilang self-destruction. As a journalist, hindi namin kailangang siraan kayo kasi kayo na mismo yung gumagawa ng inyong kasiraan. Tama po? Baga lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.